Para sa magandang kinabukasan, bawat Pilipino may Saint Peter Life Plan. Ano nga ba ang Saint Peter Life Plan? Simpleng sagot ay ang Saint Peter Life ay pre-needful service memorial plan. Kung ang isang pamilya ay namatayan at meron silang Saint Peter Life Plan, ang Saint Peter Life Plan ang mag-aasikaso ng buong memorial service. Sa ibang tao, ang isang memorial service ay isang bagay na hindi natin iniisip o sa ating palagay ay isang bagay na hindi pa natin kailangan. Ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng Saint Peter Life Plan at at-need memorial service na Saint Peter Chapels? So, pre-need Saint Peter Life Plan at need Saint Peter Chapels. Ngayon, ang pre-need service ay binibili natin habang hindi pa natin kailangan. At madalas ito ay mas mura kasi hindi pa nga natin kailangan. Ang at-need service naman ay binibili natin kapag ang isang tao na pumanaw ay walang life plan at kailangan na ng serbisyo ng punerarya. Ang pre-need memorial service ay may insurance. 5 to 7 years itong binabayaran. Merong 5 years, merong 7 years. Pwedeng i-transfer or i-assign sa iba. So, pwedeng i-transfer or ipagamit sa iba. Ang at-need memorial service naman ay kailangan bayaran sa loob ng 4 na araw bago ilibing. Walang insurance at madalas napakamahal. Ngayon, ano-ano at magkano ba ang nagagastos sa isang disenteng burol sa panahon ngayon? Una, ang memorial service ay umaabot ng halagang 100,000 pesos. Pangalawa, ang pagkain ay umaabot na minsan sa 30,000 pesos, lalo na kapag may catering sa huling gabi ng lamay. Pangatlo, ang lilibingan, ang pinakamurang lupa sa sementeryo at ang columbarium ay umaabot sa halagang 80,000 pesos, depende pa sa lugar. At pang-apat, ang pagpapahukay kung ililibing na o ang pagpapakremate kung susunugin na ay umaabot sa halagang 30,000 pesos, ang pinakamura. Iba pa ang gastusin sa damit, bulaklak, permits na umaabot sa halagang 10,000 pesos. Ayan. So, ang total madalas around 250,000 pesos para sa isang disenteng burial. So, ano-ano nga ba ang mga inclusion ng Saint Peter Life Plan? Ano ba yung mga serbisyong kalakip ng bawat isang Saint Peter Life Plan? Una, ang pagkuha ng yumao mula sa lugar kung saan ito pumanaw. Yan yung retrieval. Dadalhin ito sa chapel para sa preparasyon na kasama ang embalming at ang make-up. Ayan, preparation. Ilalagay ito sa casket na kalakip ng kanyang plan. At ibuburol ng 4 na araw kung ang chapel ay available. Kung hindi naman available ang chapel, maaaring magburol sa bahay o chapel ng simbahan na may chapel na pwedeng arkilahin ng pamilya. Ang huling bahagi naman ng serbisyo ay ang paghahatid sa huling hantungan gamit ang mga makabagong karo ng Saint Peter Chapels. At ayan, around up to 25 kilometers free. Bukod sa walang pinipiling edad, ang pagbili ng Saint Peter Life Plan, ito ay napakamura. Pwedeng ipagamit, ayan,
Pwedeng ipagamit sa iba o ipahiram sa kahit na sinong deceased person. So again, walang pinipiling edad ang pagbili ng St. Peter Life Plan. Ito ay napakamura, pwedeng ipagamit o ipahiram sa kahit sinong deceased person. At kagandahan nito ay meron pa itong kalakip na insurance coverage para sa mga bibili ng plan sa edad na 18 hanggang sa ika-6 na pung kaarawan. So, ano nga ba yung mga insurance benefits? So, una, ang credit life o pang fully paid sa plan kung ang plan holder ay pumanaw habang siya ay nagbabayad pa ng kanyang plan, ang natitira pang balanse ay hindi na kailangan bayaran ng pamilya dahil sasagutin na ito ng insurance. Pangalawa ay ang cash assistance benefit. Ibibigay sa beneficiary o pamilya ang perang equivalent sa 100% ng kanilang contract price. So for example, ang contract price ay 99,000 pesos, 99,000 pesos ang cash assistance benefit. So paying period and not beyond 65 years old. Pangatlo ay ang accidental death or dismemberment. Kung ang plan holder ay pumanaw dahil sa aksidente, ang pamilya ay makakatanggap ng karagdagang pera na equivalent sa 100% na contract price. At pang-apat, waiver of installment, kung saan i-waive na ng St. Peter ang pagbabayad sa plan kung ang plan holder ay naging disable dahil sa sakit o aksidente at hindi ito nakapaghanap buhay or makakapaghanap buhay sa loob ng diretsong 6 na buwan. So, ayan. Meron pa tayong extended cash assistance benefit o ang tinatawag natin na ECAB. Pagkatapos ng 5 to 7 years ng paghuhulog, ang insurance, ang apat na 'yon mawawala, no? Yung apat na benefits natin kanina mawawala. At ito na yung papalit, ang extended cash assistance benefit. Ito ay ang pagbibigay sa beneficiary ng equivalent sa 100% ng contract price kung ang plan holder ay pumanaw pagkatapos nitong maghulog ng 5 to 7 years. So yung kanina nating mga benefit, which is ito, ayan, during sa paying period within 5 years to 7 years. Ito naman, ang extended cash assistance benefit ay after na natin matapos yung ating plan. So ang insurance na kalakip ng St. Peter ay hanggang 10 taon lamang mula sa pagkakabili ng plan. Ayan. So, ano naman ba ang insurance na kalakip ng St. Peter Life Plan ay para sa plan holder lamang na bumili ng plan mula 18 years old hanggang 60 years old. So again, ang insurance benefit ay para sa plan holder at 18 to 60 or 18 to 60 years old. So gagana ang nasabing plan pagkalipas ng 1 taon na contestability period. At kung papanaw ang plan holder sa loob ng 10 taon mula sa pagkabili ng plan o umabot sa 65 years na edad ang plan holder, kung alin ang mas mauuna sa dalawa. So non-medical with 30 days holding period plan cannot be used for the next 30 days except na lang if aksidente. Again, non-medical, 30 days. So bawal gamitin yung plan within the next 30 days simula nung pagkabili nito except na lang
kung aksidente. And meron tayong 1-year contestability period. All the remaining balance should be paid. Kailangan bayaran, no? If the plan is used within the contestability period, except if the plan holder dies of accident. So let's say for example, magamit, no, na heart attack after 30 days, after 60 days na heart attack. So kailangan bayaran yung full para magamit yung plan. Pero after 1 year, ayan, and insurable yung kliyente natin or yung policy holder, magagamit po lahat ng mga benefit natin kanina. So, ano-ano nga ba ang mga plans and caskets ng St. Peter Life Plan? So, una, meron tayong St. George. Ito ay merong wood casket, 53,000 pesos. Ito yung contract price na nabanggit natin kanina. 1,000 pesos per month. Sa chapel, ang plan nito ay nagkakahalaga ng 115,000 pesos for St. George. Ito yung pinakamababa pa lamang, no? Kaya ito yung nabanggit natin, gaano nga ba kamahal ang pagkuha ng at-need. So ito na po, kung pre-need, 53,000, at-need, 115,000 pesos. Ito naman po, susunod, St. Gregory. 5 years din po. Ayan. Meron itong metal casket, 57,000 contract price, 1,100 monthly, at ito ay nagkakahalaga ng at-need kung gagamitin na ng 160,000 pesos. Next, by the way, ang St. Gregory, ito nga pala yung madalas, no, na kinukuha ng karamihan. Ito yung isa sa may pinakamaraming sales natin, itong St. Gregory. Now, meron tayo naman is yung St. Dominic plan. Ito ay merong wood casket, 67,500 ang contract price, 1,285 per month. Sa chapel, ito ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Hala, masunod yan sa St. Gregory. Wood casket po kasi siya. Ito po ay metal casket. Ayan. Kaya baka sabihin nyo, ay bakit mas mura ito? Sa kadahilanan na yung kabila po ay metal, ito naman po ay wood casket. Ayan. Next naman po, ang St. Clair. Ayan. So ito po ay mayroon ding metal casket at nagkakahalaga ito ng 98,500 contract price at ang monthly 1,870 pesos at nagkakahalaga ito at need ng 170,000 pesos. Yan, ang St. Clair. Next naman po natin ay ang St. Bernadette. Ang St. Bernadette, ito ay mayroong metal casket. 125,000 pesos ang contract price. Ang monthly po nito ay 2,375 pesos per month. At need price nito ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos. At ito naman, ang pinakamalaki nating plan, ang St. Anne. Ito ay merong metal casket. 157,000 ang contract price. Ayan. 3,000 pesos per month. At ito ay nagkakahalaga ng 250,000 pesos at need. So, ang difference din nito is yung space ng lugar ng chapel. At St. Anne po ang pinakamaraming kayang i-accommodate na bibisita during the burial, the memorial service. Ayan. So, next naman po natin, meron din naman po pala tayong cremation plans. Ayan. So again, ayan, meron po tayong St. Anne, start from St. George, St. Gregory, St. Dominic, St. Clair, St. Bernadette, at ito, St. Anne. So, meron din po tayong cremation plans
Ayan, ang St. James Cremation Plan, sa plan na ito, mauuna ang cremation bago ang 3 araw na burol. 65,000 or 66,000 ang contract price, 1,255 pesos per month. Ito naman po, ang at-need price niya ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Next naman po natin ay ang St. Jude Cremation Plan. Ito rin po 'no, ang isa sa pinakamabili. Ito naman po, pinakamabili sa ating mga cremation plan. Kasi ang plan na ito ay may 3 araw na burol na gamit ang St. Clair casket at susundan ng cremation, ayan, 99,000 pesos ang contract price. So again, itong St. Jude viewing after cremation. So ayan. So again, ang St. James ito, cremation before viewing. Ito naman, meron lang tayong I think typo ito, viewing bago cremation. Puwede rin naman tanggalin yung viewing. Yun ang kagandahan dito sa St. Jude Cremation Life Plan. At ito ay merong at-need price na 190,000 pesos. Ayan, so ito, for madalas ang kinukuha, St. Jude for cremation plan, St. Gregory, St. Clair, or St. Anne sa traditional naman natin. Ayan. Meron din pala tayo 'no, na 7 years plan ng St. George at ng St. Gregory. So itong St. George, again meron siyang wood casket. Contract price naman nito, ayan, um, ang contract price ng St. George ay 57,000 pesos, monthly at 775 pesos. So 57,000 pesos contract price, 775 monthly. Ang at-need niya pa rin ay 115,000 pesos. At meron din naman tayong St. Gregory, ayan. So 62,000 pesos ang contract price at ang at-need price niya ay 160,000 pesos pa rin. Bumaba lang po yung kanilang mga monthly for St. George and St. Gregory. So, eto na nga yung katanungan. Bakit ko kakailanganin bumili ng St. Peter Life Plan? Una, kamatayan, laging emergency. Mabuti kung tayo ay meron laging perang mabubunot sa ating bulsa. Paano kung wala? Mapipilitan tayong humiram sa mga may mataas na interes. At dahil konti lang ang iyong panggastos, ay pupunta ka na lang sa mga maliliit na punerarya na minsan ay meron din mga mapagsamantala. Ang St. Peter ay convenient dahil sa more than 300 chapels na pwedeng mag-service sa buong Pilipinas, ang St. Peter ay transferable at assignable. Ang St. Peter ay inflation protected. Kahit ilang beses tumaas at magbago ang presyo ng ating produkto, ikaw ay hindi na magdadagdag sa mga naibayad mo sa iyong plan. At ang St. Peter Life Plan ay peace of mind. Peace of mind na kapag may nangyari ay hindi na poproblemahin. Hindi na mamomroblema ang iyong pamilya. Peace of mind na kapag ikaw ay may kamag-anak na pumanaw at ikaw ang gagastos, ay hindi mo na kailangan mangutang, magsanla at magbenta ng mga kagamitan dahil ikaw ay may St. Peter Life Plan na pwedeng ipahiram. Kaya, para sa magandang kinabukasan, bawat Pilipino may St. Peter Life Plan.